Isang gabi sa ilalim ng madilim na kalangitan, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang bumubuo sa aking isip. Ako si Adrian. Isang makata na tila walang kapahingahan sa paglikha ng mga tula. Sa bawat sulat ko, naroon siya, ang aking muse, si Clara. Hindi niya alam, ngunit sa bawat letra ay lihim ko siyang minamahal. Si Clara ay ang babaeng laging nasa isip ko. Hindi lang dahil sa kanyang pisikal na kagandahan, kundi dahil sa kanyang diwa na tila isang awit na hindi ko maalis sa aking pandinig. Sa tuwing siya'y nakikita ko, isang bagong ideya ang bumabalot sa akin. Ang kanyang mata ay parang mga bituin na nagbibigay liwanag sa madilim kong mundo. Ngunit hindi ko magawang sabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Sa mundo ng mga salita, siya ang aking reyna. Ngunit sa mundo ng katotohanan, siya'y isang kaibigan lang. Natatakot ako na baka sa oras na malaman niya ang aking nararamdaman, magbago ang lahat. Sa kanyang mga ngiti, nararamdaman ko ang pag-asa. Ngunit sa kanyang mga mata, nababasa ko ang mga tanong. Minsan, iniisip ko kung ano nga ba ang kanyang nararamdaman. Ako ba ay isang kaibigan lang sa kanya? O may pag-asa bang mayroon siyang nararamdaman para sa akin? Sa bawat pagkikita namin, sinusubukan kong basahin ang kanyang damdamin. Ngunit parang isang saradong libro ang kanyang puso. Isang hapon, nagpaalam si Clara na pupunta sa isang museo. Nagpunta rin ako doon nang hindi niya alam na ako'y naroon. Nais kong makita kung paano siya kumilos nang siya'y nag-iisa. Sa bawat hakbang niya, tila may musika akong naririnig. Ang kanyang galaw ay parang isang sayaw na puno ng misteryo at aliw. Habang siya'y nakatayo sa harap ng isang pinta ng lumang kastilyo, nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng pangarap. Tila naglalakbay siya sa isang mundo na siya lang ang nakakaalam. Ako'y nagtataka. Ano nga ba ang nasa isip niya? Ano ang kahulugan ng mga ngiti at lungkot sa kanyang muka? Hindi ko napansin na ako'y lumapit sa kanya. Nang siya'y lumingon, nagulat siya sa aking presensya. Adrian! Ang kanyang bungad na may halong pagtataka at tuwa. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa akin, habang ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa akin na parang nagtataka. Wala. Naisip ko lang na magpunta rito. Ikaw, bakit ka nandito? Sagot ko. Pilit na itinatago ang aking nararamdaman. Sa loob ko, ako'y nag-aalab sa kaba. Siya'y hindi lang isang muse. Siya'y isang bahagi ng aking buhay na gusto kong ipaglaban. Mahilig kasi ako sa mga lumang bagay. Parang may kwento sila na gusto kong malaman, sagot niya. Habang ang kanyang mga mata ay bumalik sa pinta. Alam mo, Adrian, minsan iniisip ko kung paano kaya ako makakagawa ng sarili kong kwento na kasing ganda ng mga ito. Sa kanyang mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking lihim. Ano nga ba ang mga kwento na nais kong ipahayag sa kanya? Ano nga ba ang mga kwento na nais kong maging bahagi siya? Ang kanyang mga salita ay tila isang hamon sa akin. Kaya ko bang ipahayag ang aking nararamdaman sa pamamagitan ng isang kwento? Isang biglaang pag-aalala ang bumalot sa akin. Sa kanyang mga mata, may nakita akong isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang may lungkot na bumabalot sa kanyang diwa, isang lungkot na tila hindi niya maipahayag. Ano nga kaya ang nasa likod ng kanyang mga ngiti? Sa oras na iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang kaba. Sa kanyang paglingon, may nakita akong isang sulat na nakalagay sa kanyang bag. Ang mga letra ay tila pamilyar. Ako'y nagtataka, sino ang nagsulat nito? Ano nga ba ang nilalaman ng sulat na iyon? Sa aking kalooban, naramdaman ko ang isang pag-aalinlangan na hindi ko maipaliwanag. Mula nang malaman ko ang kanyang pangalan, tila ba siya'y naging ilaw sa madilim kong daigdig. Siya'y isang musa na hindi ko inaasahang mamumukadkad sa bawat taludtod
ng aking mga tula. Sa bawat pahina ng aking kwaderno, siya ang aking inspirasyon, ang hangin na nagbibigay buhay sa aking mga salita. Nakilala ko siya sa isang pagtitipon ng mga makata. Sa simula, siya'y isa lamang estranghero na naglalakad sa gilid ng entablado habang ang ibang makata ay naglalabas ng kanilang damdamin sa pamamagitan ng mga tula. Ngunit nang siya'y magsimulang magsalita, tila ba ang buong mundo ay tumigil upang makinig. Ang kanyang boses ay parang awit ng mga ibon sa umaga, banayad, puno ng pag-asa, at may kakaibang init. Habang siya'y nagsasalita, unti-unti akong nadadala sa kanyang mundo. Ang kanyang mga mata ay tila ba alon sa dagat. Nagaanyaya sa akin na sumisid sa ilalim at tuklasin ang lalim ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga labi ay umuukit ng mga salitang pumupuno sa aking puso ng ligaya at pananabik. Sa gabing iyon, hindi ko napigilan ang sarili kong lumapit sa kanya. Nagpakilala ako bilang isang makata, isang manunulat ng mga salita na hindi ko pa maipahayag sa harap ng isang musa. Siya'y ngumiti, isang mangiti na nagbigay sa akin ng lakas. Nag-usap kami, nagpalitan ng mga kata at kwento, hanggang sa umabot kami sa punto na tila ba kami matagal nang magkaibigan. Sa bawat araw na lumilipas, siya'y palaging nasa aking isipan. Sa umaga, siya ang unang kapumapasok sa aking diwa. Sa gabi, siya ang laman ng aking mga panaginip. Sa bawat tulang na isusulat ko, siya ang sentro, ang puso ng bawat taludtod, ang kaluluwa ng bawat saknong. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may lihim akong itinatago. Hindi ko kailanman inamin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Sa likod ng bawat ngiti, ng bawat pag-uusap, ng bawat pagtingin, naroon ang katotohanang hindi ko siya maaring mahalin ng buong puso. Siya'y may ibang mundo na kanyang ginagalawan, isang mundong hindi ko kayang pasukin. Isang gabi, habang kami magkasama sa isang kapehan, naramdaman ko ang bigat ng aking saloobin. Ang pagnanais na sabihing mahal ko siya ay tila ba bumibigat sa aking dibdib. Ngunit sa halip na ipahayag ito, pinili kong magkwento ng isang bagong tula na isinulat ko. Bawat taludtod ay isang hakbang, sabi ko sa kanya habang binabasa ang unang bahagi ng aking kata. Isang hakbang patungo sa isang mundo na puno ng pag-asa. Ngunit sa bawat hakbang, may mga lihim na itinatago, mga lihim na hindi kayang ibunyag. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Ano ang mga lihim na iyon? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Napangiti ako, subalit sa loob ng bawat ngiti ay ang kirot ng katotohanang hindi ko maaring ipahayag. Siguro'y mga lihim ng isang makata, sagot ko. Mga lihim na isinusulat sa bawat tula, ngunit hindi kayang ipakita sa mundo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking braso, isang simpleng haplos na puno ng init. Kahit ano pa man ang mga lihim na iyon, wika niya, alam kong sila'y bahagi ng isang magandang kwento. Ngumiti ako, ngunit ang ngiti ko ay puno ng kalungkutan. Sa likod ng bawat salita, naroon ang lihim na hindi ko maaring ipahayag. Ang lihim na siya'y minamahal ko sa bawat tula na isinusulat ko. Habang kami nag-uusap, biglang may lumapit sa aming mesa. Isang lalaking may dalang bulaklak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Siya'y nagpakilala bilang kaibigan ng aking musa, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang mas malalim na damdamin. Nais ko sanang anyayahan ka sa isang munting pagtitipon, sabi ng lalaki sa aking musa. Sana'y makadalo ka. Nagkatinginan kami ng aking musa, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kirot ng katotohanang hindi ko maaring ipahayag. Ang lihim ko'y nananatiling lihim, at sa bawat tula na isinusulat ko, siya'y minamahal ko ng lihim.
Hindi ko alam kung ano ang kanyang magiging sagot, ngunit naramdaman ko ang pagyanig ng aking mundo. Sa kabila ng lahat ng katha at kwento, naroon ang katotohanang siya'y may ibang mundo na kanyang ginagalawan. At ako'y isang makata lamang, isang manunulat ng mga salita na hindi niya maaring mahalin ng buo. At doon, sa ilalim ng mga ilaw ng kapehan, sa gitna ng mga bulaklak at tula, naramdaman ko ang pagdating ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng mga lihim na tanging ang tinta ng aking panulat ang makakapagbunyag. Sa bawat paglipas ng araw, lalong lumalalim ang aking nararamdaman para sa kanya. Ang mga tula ko'y tila naging sulyap sa kanyang kaluluwa, isang pagbubunyag ng aking lihim na pag-ibig na hindi ko magawang ipahayag sa kanya ng harapan. Ang bawat taludtod ay naging tila paghinga ko, isang pangangailangan na hindi ko matakasan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkikita sa park. Nakaupo siya sa isang bench, nagbabasa ng libro habang nakikinig sa musika sa kanyang mga earbuds. Ang kanyang presensya ay naglalaman ng isang hindi maipaliwanag na kapayapaan na parang musika sa aking kaluluwa. Sa unti-unting pagdaan ng mga araw, naging bahagi siya ng aking araw-araw na ritual. Hindi ko man siya nakakausap, sapat na ang makita siya mula sa malayo upang palakasin ang aking loob at isipan. Minsan, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Hindi sinasadya. Nagtanong siya tungkol sa aking notebook na palaging dala-dala ko. "Ano ba ang palaging isinusulat mo diyan?" Tanong niya habang nakangiti. Ang mga mata niya ay kumikislap sa kuryosidad. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Paano ko ipapaliwanag na ang halos lahat ng nilalaman ng notebook na iyon ay tungkol sa kanya? Mga tula, sagot ko sa wakas. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Isinusulat ko ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon sa akin. Mga tula pala. Baka pwede kong mabasa ang isa sa mga iyon. Pabiro niyang sabi, ngunit may bahid ng pag-asam sa kanyang tinig. Nag-alinlangan ako. Alam kong sa oras na mabasa niya ang kahit isa sa mga tula ko, hindi ko na maitatago ang damdamin ko. Ngunit, sa kabila ng aking pag-aalinlangan, may bahagi ng aking puso na nagnanais na ipakita sa kanya ang lahat. Kaya't kinuha ko ang notebook mula sa aking bag. Binuksan ito sa pahina kung saan naroon ang isa sa mga paborito kong tula at iniabot sa kanya. Tahimik niyang binasa ang mga taludtod. Habang ginagawa niya ito, naramdaman kong para akong nakatayo sa gilid ng isang bangin. Nag-aalangan kung dapat ba akong tumalon. Ang kanyang mga matay naglakbay sa mga linya ng tinta at sa bawat paglipat ng pahina, naramdaman ko ang pagdagundong ng aking puso. "Ang ganda!" bulong niya. Ang mga matay hindi umaalis sa papel. Parang ang lalim ng pinaghuhugutan ng damdamin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Bago pa man ako makapag-isip ng tamang salita, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang kaibigan, marahil. Agad niyang isinara ang notebook at humingi ng paumanhin sa akin, sabay sabi na kailangan na niyang umalis. "Huwag kang mag-alala, babalik ako," sabi niya habang nagmamadaling naglakad papalayo. Naiwan akong nag-iisa, hawak ang notebook na tila naging mas mabigat. Ano nga ba ang nangyari sa pagitan namin? Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga mata habang binabasa ang aking mga tula? Sa gitna ng aking pag-iisip, isang kakaibang ideya ang pumasok sa aking isipan. Ano kaya kung sa susunod na pagkikita namin, ipagtapat ko na sa kanya ang lahat? Ngunit, bago pa man ako makagawa ng desisyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang pauwi ako, may napansin akong isang envelope na nakatago sa loob ng notebook ko. Paano ito napunta doon? Dahan-dahan kong binuksan ang envelope at nakita ko ang isang sulat na nakasulat sa pamilyar na sulat kamay. Alam ko ang lahat,
sabi ng sulat. Alam ko kung para kanino ang mga tula mo. Ang mga salitang iyon ay para bang kidlat na tumama sa akin. Sino ang sumulat nito? Paano niya nalaman? Habang binabasa ko ang susunod na linya, isang pagkatakot ang bumalot sa akin. Hindi mo siya pwedeng mahalin, ang huling linya ng sulat, na tila isang babala. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Sa likod ng aking isipan, may mga tanong na nagsimulang sumibol. Sino ang may alam ng aking lihim? At bakit hindi ko siya pwedeng mahalin? Sa kabila ng mga tanong, mayroon ding isang hindi maipaliwanag na pagnanasa na malaman kung sino ang may likha ng sulat na iyon. Habang naglalakad ako pa uwi, ang mga katanungan ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Ang sulat na iyon ay tila isang misteryo na hindi ko maipaliwanag. Ngunit, sa likod ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw sa akin. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Sa susunod na pagkikita namin, hindi ko na lamang siya basta makikita sa park. Kailangan kong harapin ang aking takot at alamin ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyon. Ngunit paano kung ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa mga tula na isinusulat ko? Sa bawat pagpatak ng ulan sa kisame ng aking silid, ang damdamin ko'y tila sinasabayan ng kalikasan. Buhos at walang patid. Gabi-gabi, sa ilalim ng ilaw ng lampara, sinusulat ko ang mga taludtod na punong-puno ng pagnanasa. Hindi magawang ipahayag sa sinuman kundi sa papel. Si Isabela, ang babaeng muse ng aking mga tula, siya ang laging laman ng aking diwa. Halos 1 taon na mula nang una kong makilala si Isabela sa isang art exhibit. Siya'y hindi lamang magandang tanawin, kundi isang kumpletong obra maestra. Sa simpleng pagkikita naming iyon, tila nagkaroon ng bagong kulay ang bawat pahina ng aking buhay. Mula noon, palihim kong isinulat ang bawat tibok ng puso ko para sa kanya, sa pag-asang balang araw ay magkakaroon ng pagkakataong marinig niya ang mga ito. Isang gabi, habang abala ako sa pagsusulat, biglang tumawag si Isabela. Hindi ito pangkaraniwan, kaya't agad akong nag-alala. "Makata, pwede ba kitang makausap?" Ang sabi ng kanyang boses sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. Agad akong pumayag at nagkita kami sa aming paboritong kafe na madalas naming puntahan pagkatapos ng mga exhibit. Nakaupo siya sa isang sulok, tila abala sa kanyang iniisip. Nang makita niya ako, ngumiti siya, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. "Salamat sa pagpunta," sabi niya habang umiinom ng kape. "May gusto sana akong sabihin sa'yo. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib." "Ano yon, Isabela?" "Bilang kaibigan, kailangan kong sabihin ito sa'yo. Mayroon akong nalaman tungkol sa iyong mga tula." Napatingin ako sa kanya, nagtataka. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Ilang buwan na ang nakalipas, aksidente kong nabasa ang isa sa iyong mga tula sa isang art event. At doon ko nakita ang pangalan ko. Natigilan ako. Ang mga tula ko ay palihim kong sinusulat at hindi ko akalaing may makakabasa ng mga ito, lalo na siya. Isabela, hindi ko alam na ganito mo ako tinitingnan." Patuloy niya, pinipilit na ngumiti, ngunit bakas ang pag-aalala. Sa totoo lang, naguluhan ako noong una. Ngunit habang binabasa ko ang iba mo pang mga tula, unti-unti kong naintindihan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang mga lihim kong damdamin, ang mga sinulat kong tula para sa kanya. Lahat ng iyon ay biglang naging realidad na hindi ko na maikukubli. "Isabela, mahal kita." Walang pag-aalinlangan kong sabi. Sa bawat tula, sa bawat salita, ikaw ang inspirasyon ko. Ngunit hindi ko inasahang malalaman mo ito sa ganitong paraan. Kinuha niya ang aking kamay at tumitig sa aking mga mata. "Makata, hindi ko alam kung paano ito sasabihin, pero may mahal akong iba."
Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumagos sa aking puso. Hindi ko inaasahan ang sakit na dulot nito. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit kong ngumiti. Hindi mo kailangan magpaliwanag, Isabela. Naiintindihan ko. Ngunit bago siya makasagot, may lumapit sa aming mesa. Isang lalaki, matangkad at mukhang kagalang-galang. Isabela, nandito ka na pala, sabi niya habang niyayakap si Isabela. Makata, gusto kong makilala mo si Adrian, ang fiancé ko. Parang biglang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung paano ko dapat iproseso ang lahat ng nangyayari. Si Adrian ay mukhang mabuting tao at kitang-kita ko sa mga mata ni Isabela ang saya kapag kasama niya ito. Ikaw pala ang Makata, sabi ni Adrian habang nakikipagkamay sa akin. Maraming salamat sa pagbibigay inspirasyon kay Isabela sa kanyang mga proyekto. Ngumiti ako kahit na may kirot sa aking puso. Natutuwa akong makilala ka, Adrian. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang mapansin ang kasiyahan sa kanilang dalawa. Sa kabila ng sakit, alam kong ito ang tamang panahon para pakawalan ang nararamdaman ko para kay Isabela. Nagpaalam na ako, nagdahilan na kailangan kong bumalik sa pagsusulat. Pag-uwi ko, umupo ako sa tabi ng aking mesa at muling kinuha ang pluma at papel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko malaman kung paano sisimulan ang susunod na tula. Ang mga salita ay tila naglaho kasama ng mga pangarap ko para kay Isabela. Ngunit alam kong kailangan kong magpatuloy. Sa pag-ikot ng mundo, sa bawat paglipas ng oras, unti-unti kong natutunan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, ang pagpapalaya. Ngayon, may bagong kabanata akong haharapin. Isang bagong simula. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang isipin ang isang tanong. Mayroon pa bang natitirang espasyo para sa akin sa mundo ni Isabela? At sa pagsasara ng libro ng aking mga tula para kay Isabela, isang lihim na mensahe ang natira, isang hindi inaasahang pag-asa na, balang araw. Sa ibang pagkakataon at sandali, ang aming mga landas ay muling magtatagpo. Ang araw ay tila isang mapaglarong pintor na nagpipinta ng mga anino sa bawat sulok ng aming paboritong parke. Sa mga oras ng dapit hapon, lagi kong nadarama ang kakaibang init na kayang magpalambot sa aking puso. Hindi ko maipaliwanag, ngunit marahil ito ay dahil kasama ko siya, ang mababaing muse ng aking mga tula. Habang kami naglalakad, ang mga dahon ng nara ay nahuhulog sa aming daraanan, tila mga paalala ng mga salitang hindi ko pa nasasabi. Alam ko, sa bawat hakbang na ginagawa ko, mas lumalapit ako sa isang desisyong matagal ko nang iniwasan. Ang pag-amin sa tunay na nilalaman ng aking puso ay isang bagay na kay tagal ko nang ipinagpapaliban. Ngunit ngayong kasama ko siya, nararamdaman kong hindi ko na kayang magkubli pa. Alam mo, sinimulan ko habang naglalakad kami papunta sa paborito naming bangko. Lagi kong naiisip kung paano ang buhay kung wala ka. Napabaling siya sa akin, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin sa ilalim ng papalubog na araw. Bakit mo naman naisip yan? Huminga ako ng malalim, pinipilit na magpakatatag, kasi ikaw ang inspirasyon ko sa lahat ng mga sinusulat ko. Lahat ng tula, lahat ng kwento, ikaw ang dahilan kung bakit sila nabubuhay. Napangiti siya, tila hindi lubos na nauunawaan ang bigat ng aking mga salita. Talaga? Ibig sabihin, ako ang muse mo? Tumango ako. Sinusubukang iparating sa kanya ang lalim ng aking nararamdaman. Oo, at higit pa roon, sabi ko habang hinahanap ang mga tamang salita. Sa bawat taludtod na aking isinusulat, naroon ang pag-ibig ko sa'yo. Natahimik siya, at sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto. Ang mga ibon sa paligid ay nawala ang kanilang huni, at ang hangin ay tila natigil sa pag-ihip.
Tanging ang tibok ng aking puso ang aking naririnig, at ang kaba sa aking dibdib ay hindi ko na kayang itago. Alam mo, sagot niya sa wakas, hindi ko inaasahan na maririnig ko yan mula sa'yo. Nakangiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit may isang bagay akong kailangan mong malaman, na bahala ako sa kanyang tono. Ano yon? Napabuntong hininga siya, at sa sandaling ito, naramdaman kong may isang lihim siyang itinatago. Akala ko, oras na para sabihin ko sa'yo ang totoo. Naguguluhan ako, ngunit handa akong makinig. Ano ang totoo? Tumitig siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. May iba nang nagmamay-ari ng puso ko. Para bang bigla akong itinulak sa bangin. Ang mga salitang iyon ay tila mga patalim na tumatarak sa aking puso. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang lahat ng inaasahan kong magiging sagot niya ay nawala sa isang iglap. Pero, naputol ang aking sasabihin. Hindi ko na kayang itago ang sakit. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Umiling siya. Tila nagpipigil ng luha. Ayokong masira ang pagkakaibigan natin. Mahalaga ka sa akin at ayokong mawala ka. Napaupo ako sa bangko. Pinipilit na intindihin ang lahat. Ang mga tula ko, ang mga salitang inialay ko para sa kanya. Lahat ay tila naglaho sa isang iglap. Ngunit kahit na ganoon, hindi ko kayang magalit. Alam kong hindi niya kasalanan ang nararamdaman niya. Salamat sa katapatan mo, sabi ko, sinusubukang magpakita ng tapang. Ngunit hindi ko pa rin mapipigil ang sarili kong mahalin ka. Tinapik niya ang aking balikat. At sa paraang iyon, alam kong isa kang tunay na Makata. Ngunit bago pa man tuluyang maglaho ang araw sa likod ng mga bundok, may isang bagay siyang sinabi na nagbigay ng pag-asa sa aking puso. Pero kung sakaling magbago ang ihip ng hangin, alam mo kung saan mo ako mahahanap. At sa sandaling iyon, nabuhay muli ang aking damdamin. Ang kanyang mga salita ay tila isang pangako na may pagkakataon pa. Ang aming kwento ay hindi pa tapos, at sa kabila ng lahat, may pag-asa pa ring bumalik siya sa akin. Habang naglalakad siya palayo, dinaluhan ko siya ng isang tula sa aking isipan, isang tula ng pag-asa at paghihintay. At sa kabila ng sakit, alam kong sa bawat taludtod na isusulat ko, hihintayin ko siya sa paraang alam ko. Sa bawat tula, lihim ko pa rin siyang mamahalin. Sa bawat paglipas ng araw, tila lalong nagiging malinaw ang aking damdamin para kay Elisa, ang babaeng muse na naging inspirasyon ko sa bawat tula. Hindi ko akalain na ang mga salita, na dati itila mga tagpi-tagping piraso ng isang puzzle, ay magiging buo sa kanyang presensya. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, ang kanyang boses. Lahat ng iyon ay tila musika na nagbibigay buhay sa aking mga tula. Naging abala ako sa pagsusulat nitong mga nakaraang linggo. Hindi ko na mabilang ang dami ng mga papel na aking naitapon dahil sa hindi ako nasiyahan sa mga ito. Ngunit sa bawat pagtatangkang iyon, si Elisa ang aking iniisip. Nagpatuloy akong magsulat. Nagbabakasakaling sa huli makabuo ako ng tulang sapat upang ipahayag ang aking lihim na pagmamahal para sa kanya. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa parke kung saan kami madalas magtagpo ni Elisa, nakita ko siyang nakaupo sa aming paboritong upuan. May hawak siyang isang libro at tila ba'y abala sa kanyang binabasa. Hindi ko maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan siya mula sa malayo. Napagpasyahan kong lumapit at batiin siya. Makata! Bati niya. Sabay ngiti nang ako'y makita. Buti naman at nandito ka na. May gusto akong ipakita sa'yo. Inabot niya sa akin ang librong kanyang binabasa. Isa itong koleksyon ng mga tula ng isang kilalang Makata. Ngunit may nakasingit na isang pirasong papel sa pagitan ng mga pahina. Agad kong napansin ang kakaibang pagkakasulat nito.
ang aking sariling sulat kamay. Kailan mo pa ito nakuha? Tanong ko kay Elisa na may halong pagtataka at kaba. Nakita ko ito sa lumang aklatan sa bayan. Hindi ko alam na may ganitong laman ng libro. Sagot niya. Kinabahan ako habang dahan-dahan kong binubuksan ang papel. Isa itong tula na isinulat ko noon pa man. Ngunit hindi ko maalala kung paano ito napunta sa aklat na iyon. Binasa ko ang mga linya at naramdaman kong bumalik ang lahat ng damdamin noong panahong iyon. Isang tula na punong-puno ng pag-ibig, pag-asa, at pangarap, lahat para kay Elisa. Ngunit sa dulo ng papel, may nakasulat na hindi ko inaasahan. Isang bahagi ng tulang, hindi ko naalala na isinulat ko. Isang pahayag ng pag-ibig, na tuwiran at walang pag-aalinlangan. Elisa, bigla akong nasabi. Ito ang nararamdaman ko para sa'yo. Napatingin siya sa akin, tila naguguluhan. Makata, anong ibig mong sabihin? Nang makita ko ang tulang ito, patuloy ko habang hawak-hawak ang papel. Naalala ko kung paano kita minahal sa bawat salitang isinulat ko. Hindi ko alam kung paano ito napunta sa aklat na iyon, pero ito ang nararamdaman ko para sa'yo. Tahimik si Elisa. Tila bumagal ang oras habang naghihintay ako ng kanyang magiging tugon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, may tumunog na telepono mula sa kanyang bag. Agad niya itong sinagot at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha habang nakikinig sa kabilang linya. Pasensya na, Makata. Sabi niya matapos ibaba ang tawag. Kailangan kong umalis. May emergency sa bahay. Pinilit kong ngumiti kahit pa'y may nararamdaman akong panghihinayang. Sige, Elisa. Mag-ingat ka. Habang papalayo siya, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. May bahagi sa akin na nagsisisi sa aking pag-amin. Ngunit alam kong ito ang tamang gawin kahit pa hindi ko pa alam ang kanyang sagot. Ngunit bago tuluyang mawala sa aking paningin si Elisa, may iniwan siyang maliit na piraso ng papel sa upuan. Agad ko itong kinuha at binuksan. Isang mensahe na nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. Makata, may mga bagay na kailangan mo pang malaman. Hintayin mo akong bumalik. Naiwan akong nag-iisip sa kanyang mga sinabi. Ano kaya ang mga bagay na iyon? At bakit tila may itinatago rin siya? Sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa ito ang katapusan ng aming kwento. Ngunit sa ngayon, kailangan kong maghintay. At ang paghihintay na iyon ang naging pinakamahirap na bahagi para sa isang makatang tulad ko na sanay sa mabilisang paglikha ng mga salita. Sa aking pag-uwi, dala ko ang tulang hindi ko inaasahang muling masusumpungan at ang lihim na mensahe mula kay Elisa. Nagsimula akong magsulat muli. Sinusubukang hanapin ang mga sagot sa pamamagitan ng aking mga tula. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong ang patuloy na gumugulo sa aking isipan. Ano ang mga lihim na iyon na kailangan ko pang malaman? Sa bawat pagpatak ng ulan sa bintana ng aking maliit na silid, tila ba binabalikan nito ang bawat alaala na matagal ko nang isinasantabi. Ang mga alaala kung saan siya ang laging pangunahing tauhan, ang babaeng muse, na tila ba ay nagiging inspirasyon ng bawat tula at taludtod na aking isinusulat. Sa mga gabing tahimik, siya ang musika na bumabalot sa aking isip, ang liwanag sa dilim na hindi ko mawari kung paano ko siya nasuklian ng aking damdamin. Sa aming huling pagtatagpo, ako'y nagpasya na hindi na siya muling kakausapin. Hindi dahil sa wala akong nais sabihin, kundi dahil sa takot na baka hindi niya maintindihan ang tunay kong nararamdaman. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman ang pagkukulang. Para bang may puwang sa aking puso na siya lamang ang makakapuno. At sa aking mga tula, siya ang palaging tema, ang palaging inspirasyon sa likod ng bawat taludtod. Kaninang umaga. Habang ako'y naglalakad sa kahabaan ng kalye ng aming bayan,
nakita ko siyang muling naglalakad palapit sa akin. Ang kanyang nangiti ay tila basinag ng araw na bumubungad sa akin, pinapawi ang lahat ng agam-agam na bumabalot sa aking isipan. Nag-usap kami, hindi tungkol sa mga tula o sa aming nakaraan, kundi tungkol sa mga bagay na tila ba maliit at karaniwan. Ngunit sa bawat salitang kanyang binibigkas, nararamdaman ko ang bigat at lalim ng kanyang presensya sa aking buhay. Sa aming pag-uusap, hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago sa kanyang mga mata. Para bang may lihim na bumabalot sa kanya, isang misteryo na hindi ko maunawaan, ngunit ramdam ko ang tensyon. Tinanong ko siya kung may problema, ngunit siya'y ngumiti lamang at sinabing, "Wala, ayos lang ako." Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, alam kong may nais siyang ipahiwatig na hindi niya kayang sabihin. Pagkatapos ng aming pag-uusap, nagpasya akong bumalik sa aking silid at muling sumulat. Sa aking pagsusulat, naisip ko ang isang isang tula na hindi lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa pag-ibig na hindi ko maipahayag. Sa bawat taludtod, nararamdaman ko ang pag-aalinlangan, ang takot na baka hindi niya ito maintindihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy akong nagsusulat, umaasa na balang araw ay mababasa niya ito at mararamdaman ang damdamin na matagal ko nang ikinukubli. Sa aking pag-iisa, naisip ko ang mga pagkakataon na kami magkasama. Ang mga tawanan, ang mga simpleng alaalang bumubuo sa aming pagkakaibigan. Ngunit sa likod ng mga ito, alam kong may higit pang nararamdaman. Hindi lamang ako ang nagtatago ng damdamin. Para bang siya rin ay may lihim na nais ipahayag, ngunit hindi niya kayang sabihin. Sa bawat araw, lalo kong nararamdaman ang bigat ng pag-ibig na hindi ko maipahayag. Ang pag-ibig na tila ba ay nagiging hadlang sa aming pagkakaibigan. Sa gabi ring iyon, nagpasya akong isulat ang buong kwento namin. Ang kwento ng isang makata at ng kanyang muse. Ang kwento ng pag-ibig na hindi maipahayag, ngunit nararamdaman sa bawat tula at taludtod. Sa aking pagsusulat, naalala ko ang isang pangyayari na hindi ko naisip na makakagawa ng malaking pagbabago sa aking buhay. Tang gabi, habang ako'y nag-iisa sa aking silid, may natanggap akong liham. Isang liham na mula sa kanya, ang babaeng muse, na palaging nasa aking isipan. Binuksan ko ito at binasa ang mga salitang nakapaloob. Sa bawat linya ng liham, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin, ang pag-aalinlangan at pag-ibig na matagal na niyang ikinukubli. Ngunit sa dulo ng liham, may isang pahayag na gumulat sa akin. Isinulat niya na siya'y aalis. Lilisan patungo sa isang lugar na malayo sa aming bayan. Hindi ko mawari kung bakit. Ngunit sa mga huling salita ng liham, sinabi niya na umaasa siya na balang araw ay magkikita kami muli at sa pagkakataong iyon, wala nang lihim na bumabalot sa aming dalawa. Ang liham na iyon ay tila ba nagiging simula ng bagong kabanata sa aking buhay. Sa aking puso, nararamdaman ko ang bigat ng pangungulila, ang pag-asa na balang araw ay muli kaming magkikita. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may pag-ibig na kailangang ipahayag. Isang pag-ibig na matagal kong itinago, ngunit hindi ko na kayang ipagkait. Sa paglipas ng mga araw, patuloy akong nagsusulat. Ang mga tula ay nagiging tulay sa pagitan ng aming damdamin. Ang paraan upang ipahayag ang pag-ibig na hindi maipahayag sa salita. Umaasa ako na sa bawat taludtod, mararamdaman niya ang aking damdamin, ang pag-ibig na matagal ko nang ikinukubli. Ngunit sa likod ng pag-asa, nararamdaman ko ang takot. Takot na baka hindi na kami muling magkita. Takot na baka hindi niya maintindihan ang damdamin na aking isinulat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy akong umaasa. Umaasa na balang araw ay magkikita kami muli at sa pagkakataong iyon,
wala ng lihim na bumabalot sa aming dalawa. Sa bawat umaga, bago pa man sumilay ang ginintuang sinag ng araw sa silangan, ako'y nagigising na sa mga salita. Ang mga tulang isinusulat ko ay tila nagiging alon ng dagat na walang tigil sa paghaplos sa akin. At sa bawat alon, naroon siya, ang musa ng aking puso at panulat. Siya ang inspirasyon ng aking mga tula. Ang bawat kataga ay hinugot mula sa kanyang ngiti, sa kanyang mga mata, na tila dalawang bituin sa kalangitan, at sa kanyang boses na parang musika sa aking pandinig. Siya ang dahilan kung bakit ang bawat taludtod ay puno ng damdamin at ligaya. Ngunit sa kabila ng aking mga tula, siya'y nananatiling isang lihim. Isang sikretong itinatago ko sa mundo na para bang ang pag-amin ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Ako'y isang makata na nagmamahal sa isang musa na hindi ko kailanman mahahawakan. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa paborito kong parke, nakita ko siya. Siya'y nakaupo sa ilalim ng isang puno, may hawak na libro at tila abala sa pagbabasa. Ang kanyang presensya ay lumikha ng isang hindi maipaliwanag na saya sa akin. Ngunit akin ding naisip, paano kung malaman niya ang tungkol sa aking mga tula? Ano kaya ang kanyang magiging reaksyon? Lumapit ako sa kanya. Dala ang isang piraso ng papel na puno ng mga bagong tula. Sa bawat hakbang, dama ko ang kaba sa aking dibdib. Ngunit kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman kung paano niya tatanggapin ang mga salitang ito. Magandang umaga. Bati ko sa kanya, sabay abot ng papel. May nais akong ipabasa sa iyo. Lumingon siya at ngumiti. Ang kanyang mga mata ay tila nagdadala ng liwanag sa buong paligid. Para sa akin ba ito? Tanong niya habang inaabot ang papel. Oo, sagot ko. Halos hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman sa mga oras na yon. Isang tula na isinulat ko. Binasa niya ito ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat linya. Habang siya'y nagbabasa, ako'y nag-aalala sa kanyang magiging reaksyon. Sa isip ko'y naglalaro ang samut-saring emosyon. Pag-asa, takot, at pag-ibig. Natapos niyang basahin ang tula at tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng isang lihim na hindi ko mabasa. Napakaganda, sabi niya, ngunit may kakaibang tono sa kanyang boses. Ngunit alam mo ba na hindi lamang ikaw ang sumusulat ng tula? Naguluhan ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti siya ng makahulugan at inilabas ang isang maliit na notebook mula sa kanyang bag. Ako rin ay sumusulat ng mga tula, anya, sabay abot sa akin ang kanyang notebook. At ikaw ang inspirasyon ng ilan sa mga ito. Para akong tinamaan ng kidlat sa kanyang sinabi. Hindi ko akalaing siya rin pala ay isang makata, at ako mismo ang kanyang musa. Binuksan ko ang notebook at nagsimulang magbasa. Ang mga salita ay puno ng damdamin, puno ng pag-ibig, at sa bawat taludtod ay nararamdaman ko ang kanyang presensya. Ngunit habang binabasa ko ang kanyang mga tula, may isang bagay na higit na nagpagulo sa akin. Sa isang linya na tila nagtataglay ng isang lihim na hindi ko inaasahan. Ngunit sa bawat pag-ibig na isinulat ko, naroon ang isang tanong na hindi ko masagot. Ito ang kanyang isinulat. Tumingin ako sa kanya, puno ng pagtataka. Anong tanong ang iyon? Ngumiti siya, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang lungkot. Kung sa mga tula lamang ba matatagpuan ang tunay na pag-ibig? O kung ito'y kailanman magiging bahagi ng ating katotohanan? Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng isang katanungan sa aking isipan. Isang tanong na hindi ko kayang sagutin sa mga oras na iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Isang koneksyon na tila nag-uugnay sa aming mga puso sa pamamagitan ng aming mga tula. At sa sandaling iyon, habang kami nakaupo sa ilalim ng puno,
Ang aming mga lihim ay tila nagiging bahagi ng isang mas malawak na kwento. Isang kwento na patuloy naming isusulat sa bawat tula at bawat taludtod. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti at mga salita, naroon ang isang hindi maipaliwanag na tanong hanggang saan makararating ang isang pag-ibig na isinulat lamang sa tula. Sa dulo ng araw na iyon, habang siya'y naglalakad palayo, naiwan akong puno ng pag-asa at pagkasabik. Ngunit sa aking puso ay may isang maliit na kaba, isang pangambang hindi ko maipaliwanag. Sapagkat sa aming mga tula, natagpuan ko siya, ngunit sa realidad, kailangan ko pa ring tuklasin ang sagot sa tanong na yon. At sa aking isip, alam kong ito pa lamang ang simula ng mas malalim na kwento ng aming mga puso. Sa isang gabi ng taglamig, ang pag-aspeto ng buwan ay tila isang maputlang pangarap na naglalayag sa kalangitan. Ang mga bituin ay nagkikislapan. Tila mga mata ng mga lihim na saksi sa aking bawat hakbang. Ang lamig ay yumayakap sa akin, ngunit ang init ng aking damdamin para sa aking muse ay patuloy na naglalagablab sa loob ng aking puso. Muli akong bumalik sa lumang aklatan, kung saan ko unang natagpuan ang inspirasyon para sa aking mga tula. Ang amoy ng mga lumang libro at ang tahimik na ugong ng oras ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Dito ko unang nakilala si Elisa, ang babaeng naging sentro ng aking mga obra. Siya ang naging ilaw sa madilim na bahagi ng aking imahinasyon, ang tinig na umalingaw-ngaw sa bawat taludtod ng aking mga isinulat. Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga hanay ng mga libro, tila bumabalik sa akin ang mga alaala ng mga sandaling kasama siya. Ang kanyang mga mata, tila mga dagat na puno ng misteryo, ay palaging nagiiwan sa akin ng tanong kung ano nga ba ang nasa likod ng kanyang mga ngiti. Sa bawat pag-uusap namin, palagi kong ramdam ang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Isa siyang enigma, isang palaisipan na naging inspirasyon para sa mga walang kamatayang tula. Sa isang sulok ng aklatan, nakita ko ang paborito kong lamesa na palaging puno ng mga nakakalat na papel at libro. Dito ko palaging inilalabas ang aking damdamin sa pamamagitan ng panulat. Sa gitna ng katahimikan, sinimulan kong isulat ang bagong tula na bumabalot sa aking isipan. Ang bawat taludtod ay tila pagnanais na maabot si Elisa upang ipahayag ang mga lihim na nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pagsusulat, isang mensahe ang dumating sa aking telepono. Isang simpleng, mahalaga ito. Kailangan kitang makausap. Mula kay Elisa. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Ano kaya ang mahalagang bagay na gusto niyang sabihin? Dali-dali kong tinapos ang aking ginagawa at nagmadaling lumabas ng aklatan. Ang malamig na hangin ay tila nagbigay ng enerhiya sa akin habang tinatahak ko ang daan patungo sa lugar kung saan kami madalas magtagpo. Ang mga ilaw sa kalye ay nagbigay ng liwanag sa aking paglalakbay. Ngunit ang tunay na liwanag ay ang pag-asang makita siya muli. Sa aming tagpuan, nakita ko siyang nakatayo sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Ang kanyang buhok ay tila mga alon na sumasayaw sa hangin, at ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin na hindi ko mawari. Lumapit ako sa kanya, at bago pa man ako makapagsalita, siya na ang nagbigay ng wika sa katahimikan. May isang bagay akong gustong sabihin. Simula niya, ang kanyang tinig ay puno ng seryosong tono na bihira akong marinig. Nagulat ako sa bigat ng kanyang mga salita. Sa loob-loob ko, nagtanong ako kung ito ba'y tungkol sa mga tula ko, sa mga damdaming matagal ko nang itinatago. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng sagot, nagpatuloy siya. Alam kong palagi kang nagsusulat ng tula tungkol sa isang babae. At alam kong ako iyon. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay hindi lumilihis sa akin.
Hindi ko alam kung paano mag-react sa kanyang revelasyon. Ang kanyang pag-amin ay tila isang salamin na nagpakita ng lahat ng itinatago kong damdamin. Ngunit sa halip na magbigay ng kasagutan, isang tanong ang bumalot sa aking isipan. Paano niya nalaman? At ano ang kanyang nararamdaman tungkol dito? Ngunit bago pa man ako makapagsalita, nagpatuloy siya. Mayroon akong nararamdaman para sa iyo, ngunit hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng pag-asa at kaba sa aking puso. Ang kanyang damdamin ay parang musika na matagal ko nang gustong marinig. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ngunit, dagdag niya, na tila bumasag sa aking pag-asa. Mayroon akong ibang mahalaga ring bagay na kailangan mong malaman. Bago ko pa man siya mapigilan, isang figura ang lumabas mula sa dilim. Isang tao na pamilyar ang mga mata, ngunit hindi ko inaasahang makikita sa ganitong pagkakataon. Ang kanyang presensya ay nag-iwan ng tanong sa aking isipan. Ano ang tunay na lihim na bumabalot sa aming kwento? At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang aming kwento ay nagkaroon ng isang bagong kabanata, puno ng mga tanong at misteryo na hindi ko inaasahan. Sa bawat salin ng araw na dumaraan, lalo kong nadarama ang bigat ng mga salitang hindi ko kailanman mabigkas sa kanya. Ang bawat tula na aking isinusulat ay tila ba nagiging tagapagligtas ko? Sapagkat sa mga taludtod na iyon ko na ipadadaan ang mga damdaming nais kong iparating sa kaniya. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang takot na baka hindi niya lubos na maunawaan ang aking sinasabi ay nananatili. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa isang maliit na kapihan kung saan ko madalas isinusulat ang aking mga tula, nakita ko siyang naglalakad mula sa kabilang dako ng kalye. Napatigil ako sandali, tila ba ang oras ay tumigil, at ang paligid ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang kaniyang muka ay tila sinag ng buwan sa kalangitan. Nagpapaliwanag at nagbibigay ng kakaibang liwanag sa aking gabi. Hindi ko alam kung ano ang sumapi sa akin, ngunit bago ko pa man namalayan, tinatahak ko na ang daan patungo sa kaniya. Ang mga hakbang ko'y tila may sariling buhay, hindi ko na kayang pigilan pa. Nang marating ko siya, isang ngangiti ang sumilay sa kaniyang mga labi, at ako'y kaniyang binate. "Uyo, ikaw pala! Anong ginagawa mo rito?" Naglalakad lang," sagot ko habang pilit kong pinipigilang manginig ang aking tinig. "Ikaw, saan ka galing?" "Mula sa isang art exhibit," sagot niya. Ang kaniyang mga mata'y kumikislap sa tuwa. "Alam mo, naisip kita habang tinitingnan ko yung mga painting. Parang may kakaibang koneksyon ang mga tula mo sa sining na nakita ko." Naramdaman ko ang pamumula ng aking pisngi at ako'y napayuko. "Talaga ba? Ibig sabihin, nababasa mo pala ang mga tula ko?" "Oo naman," sagot niya. At naramdaman ko ang kaniyang kamay sa aking braso. Isang banayad na haplos na tila nagpaalab sa init ng aking damdamin. "Sadyang magaling ka, at laging may damdamin ang mga sinasabi mo." Gusto kong sabihin sa kanya na siya ang dahilan ng lahat ng iyon. Ngunit tila ba naubusan ako ng lakas ng loob. Sa halip, ngumiti lang ako at sinabing, "Salamat. Malaking bagay na narinig ko yan mula sa'yo." Patuloy kaming naglakad, habang ang usapan ay nauwi sa kung anu-anong bagay. Mula sa mga paborito naming aklat, hanggang sa mga simpleng bagay na nagpapasaya sa amin. Hanggang sa napansin ko na lang na nasa harap na kami ng isang parke. Napagpasyahan naming pumasok at maupo sa isang bench na nakaharap sa maliit na lawa. Ang katahimikan ng paligid ay tila nagbibigay daan para sa isang mas malalim na pag-uusap. "Alam mo," sabi niya habang nakatitig sa mga bituin sa kalangitan,
Palagi kong hinahangaan ang mga taong may lakas ng loob na ipakita ang kanilang nararamdaman sa pamamagitan ng sining. Parang ikaw. Ikaw rin naman, sagot ko. Ang husay mo sa pagpili ng mga kulay at anyo sa iyong mga likha. Parang may sariling kwento ang bawat isa. Ngumiti siya, ngunit tila may lungkot sa kaniyang mga mata. Alam mo ba, minsan ang hirap din ipahayag ang tunay kong nararamdaman. Parang hindi ko kayang sabihin. Sa taong mahalaga sa akin. Napatingin ako sa kanya at tila ba may kung anong kumurot sa aking puso. Bakit mo naman nasabi yan? Basta, sagot niya. Minsan kasi, natatakot ako sa kung anong magiging reaksyon niya. Nararamdaman ko ang tibok ng puso ko na tila ba nais kumawala sa aking dibdib. Alam mo, minsan kailangan mong sumugal. Malay mo, iyon din ang hinihintay niyang marinig mula sa'yo. Tumawa siya ng bahagya, ngunit may pagkabagabag sa kaniyang tinig. Sana nga. Habang bumabalik kami sa aming paglalakad, naramdaman kong tila ba may nagbago sa aming paligid. Ang mga ilaw ng parke ay tila nagbigay ng bagong liwanag sa aming daan. At ang mga dahon ng puno'y nagmistulang mga nagmamasid na saksi sa aming pag-uusap. Nang malapit na kami sa lugar kung saan kami nagtapos ng aming gabi, bigla siyang tumigil at hinarap ako. Salamat sa paghatid at sa pakikinig. Para sa'yo, lagi akong nandito, sagot ko. At sa mga oras na iyon, gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Ngunit bago ko pa man magawa, inabot niya ang isang papel mula sa kaniyang bag at iniabot sa akin. Basahin mo ito pag-uwi mo, ha? Hindi po, naguguluhan, ngunit sabik. Tinanggap ko ang papel. Ano to? Basta, sagot niya na may pilyang ngiti. Makikita mo. Nagpaalam siya at nagpatuloy sa kaniyang paglalakad. Naiwang nag-iisa, binuksan ko ang papel na ibinigay niya. Sa unay hindi ko maintindihan, ngunit habang binabasa ko ang mga salitang nakasulat doon, nabalot ng kaba at saya ang aking dibdib. Ikaw ang inspirasyon ng bawat likha ko. Sana'y malaman mo. Napatigil ako. Hindi makapaniwala sa aking nabasa. Siya rin pala'y may lihim na damdamin. Ngunit bago ko pa man maiproseso ang lahat, narinig ko ang pagring ng aking telepono. Isang tawag mula sa isang hindi inaasahang tao, ang kaniyang kasintahan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sa bawat pagpatak ng ulan, tila naririnig ko ang musika ng aking mga tula. Nagsisilbing alingaw-ngaw ito ng mga damdaming matagal ko nang ikinukubli. Mga damdaming sinasalin ko sa mga taludtod na hindi ko kailanman nagawang ipahayag ng harapan. Sa loob ng maraming taon, ang tinta ng aking pluma ang naging daluyan ng pag-ibig na lihim kong inaalay sa kanya. Ang babaeng inspirasyon ng bawat salitang aking isinusulat. Siya ang muse ko, ang dahilan ng bawat paglikha kong may sining at lalim. Sa tuwing siya'y nasa paligid, tila bumabagal ang takbo ng oras. Ang mga ngiti niya'y sinag ng araw sa aking mundo, at ang kanyang mga matay mga bituin sa aking gabi. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, nananatili akong isang tahimik na tagapagtangkilik sa kanya. Isang makatang nagmamasid mula sa malayo. Isang gabi, habang ako'y nakaupo sa isang sulok ng aming paboritong kapihan, nakita ko siyang pumasok. May dala siyang payong, basa ang laylayan ng kanyang bestida, ngunit hindi maikakaila ang kislap sa kanyang mga mata. Naupo siya sa tapat ng aking mesa, isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Sa aming mga bihirang pagkakataon ng usapan, palaging may agwat sa pagitan namin, isang distansya ng pag-iingat na tila siya'y may alam sa lihim kong damdamin. May nais akong ipagtapat sa'yo, bungad niya, at ako'y napalunok ng laway. Hindi ko inaasahan ang mga salitang iyon mula sa kanya. Kinabahan ako, ngunit pinilit kong magpakatatag. Ano iyon? Tugon ko?
Pilit na pinapanatiling kalmado ang aking tinig. Sa halip na sumagot, inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na kuwaderno. Inilapag niya ito sa harapan ko at kahit hindi ko pa ito binubuksan, pamilyar na pamilyar sa akin ang anyo nito. Isa itong kuwaderno ng aking mga tula na hindi ko kailanman inakala na abot sa kanya. Matagal ko nang nababasa ang iyong mga isinulat, ani niya habang tinititigan ako. Alam kong ako ang tinutukoy mo sa iyong mga tula. Hindi ko alam kung paano ko siya titingnan, kung paano ko sasagutin ang kanyang mga salita. Ang puso ko'y tila tumigil sa pagtibok sa kaba at hiya. Ngunit hindi iyon ang nais kong iparating sa'yo, dagdag niya, at biglang sumilay ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang totoo? Matagal ko na rin itong hinihintay. Naguluhan ako sa kanyang sinabi. Hinihintay? Tanong ko. Hindi maikubli ang pagtataka sa aking muka. Oo, sagot niya. Matagal ko nang nararamdaman ang iyong damdamin sa akin. Kinakabahan akong sabihin ito, ngunit sa bawat taludtod na isinulat mo, nararamdaman ko rin ang mga damdamin kong hindi ko maipaliwanag. Sa bawat tula mo, natutunan kong mahalin ka. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ang mga salitang binitiwan niya ay tila musika sa aking pandinig. Ang damdamin ko'y nagsusumigaw sa saya, ngunit naroroon din ang pangamba. Ang takot na baka hindi ito totoo. Baka isa lamang itong panaginip. Subalit, bago pa man ako makasagot, bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Mainit ang kanyang palad at sa simpleng galaw na iyon, parang naglaho ang lahat ng aking alinlangan. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa sa aking pag-ibig. Ngunit sa likod ng aking isipan, may bumubulong na paalala. Ang lihim na aking hindi pa nabubunyag sa kanya. Isang lihim na maaaring makapagpabago ng lahat. Ngunit ngayong alam kong may damdamin din siya para sa akin, paano ko ipagtatapat ang katotohanan? Nang bumitaw siya sa pagkakahawak ng aking kamay, tila bumalik ang lahat ng bigat ng aking nadarama. May kailangan ka bang sabihin sa akin? Tanong niya. Tila nahuhulaan ang aking iniisip. Napatingin ako sa kanya, sa mga mata niyang puno ng pag-asa. Alam kong ito na ang pagkakataon. Ang pagkakataong sabihin ang lahat. Ngunit hindi ko alam kung saan magsisimula. At sa sandaling iyon, bago pa man ako makapagdesisyon, bumukas ang pinto ng kapehan at may pumasok na bagong tauhan sa aming kwento. Isang taong hindi ko inaasahang darating. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyong kayang walisin ang lahat ng aking pinaghirapan. Sino siya? At paano nito mababago ang lahat? Biglang nagkaroon ng bagong kabanata ang aming kwento. Isang kabanatang puno ng kaba at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat, naroroon pa rin ang pag-asa na sa huli, ang aming mga damdamin ang magwawagi. Sa bawat patak ng ulan na dumadaloy sa bintana, tila ba nagiging tinta ito ng aking panulat. Ang malamlam na liwanag ng ilaw sa silid ay nagiging saksi sa bawat salitang isinusulat ko, bawat tula na nililikha ng aking puso. Si Mariposa, ang babaeng muse ng aking mga tula, ay patuloy na nagiging inspirasyon sa bawat taludtod. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkikita sa isang lumang aklatan. Siya ang babaeng may hawak ng isang aklat na tila ba itinuturing niyang kayamanan. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwing nagbubuklat siya ng pahina, at sa bawat sulyap ko sa kanya, tila ba may kakaibang kilig na bumabalot sa aking puso. Hindi ko alam kung paano, ngunit sa bawat paglipas ng araw, sa bawat pagkakataong kami nagkikita, unti-unting nabuo ang damdamin ko para sa kanya. Sa isang gabi ng tag-ulan, habang naglalakad ako pauwi, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa kanya. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga mata, na tila ba nagsasalita ng lihim na wika,
ang kanyang tinig na musika sa aking pandinig. Lahat ng ito ay nagbigay sigla sa aking puso. Sa bawat patak ng ulan, tila ba may sinasabi ito sa akin na oras na upang ipahayag ang lahat ng nasa loob ng aking damdamin. Hindi ko na mabilang ang dami ng tulang isinulat ko para sa kanya. Sa bawat tula, pilit kong itinatago ang kanyang pangalan. Ngunit sa mga taludtod na iyon, siya ang reyna. Siya ang bituin. Siya ang lahat. Isang araw, habang kami nag-uusap sa ilalim ng lilim ng malaking puno sa parke na madalas naming pinupuntahan, hindi ko naiwasang magtanong sa kanya, "Mayroon ka bang paboritong tula, Mariposa?" Ngumiti siya at tumingin sa akin na tila ba may alam siya sa isang lihim na hindi ko alam. "Oo, mayroon," sagot niya. "Ang paborito kong tula ay tungkol sa isang makata na lihim na umiibig sa isang musa." Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang kanyang mga salita ay tila ba musika na umaawit sa aking damdamin. "Bakit mo yun nagustuhan?" Tanong ko, pilit na itinatago ang aking kaba. May kakaibang lungkot at ligaya sa mga taludtod. Parang nararamdaman ko ang damdamin ng makata, ang kanyang pagnanasa na ipahayag ang kanyang nararamdaman, ngunit nananatiling tahimik. Sagot niya, habang tinitingnan ang kalawakan. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, ngunit hindi ko maiwasang mag-isip kung alam na ba niya ang aking lihim. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang pangangailangan na ipahayag sa kanya ang lahat. Ngunit paano? Paano ko sasabihin sa kanya na siya ang musa ng aking mga tula? Na siya ang dahilan kung bakit patuloy kong hinahabi ang mga salita? Isang gabi, nagdesisyon akong isulat ang lahat ng aking nararamdaman sa isang liham. Isang liham na puno ng pag-amin, puno ng pag-asa na sana'y maintindihan niya ang damdamin ng isang makata na lihim na umiibig. Sa loob ng aking silid, sa ilalim ng liwanag ng kandila, isinulat ko ang bawat salita ng may pag-iingat. Inilagay ko ang lahat ng aking damdamin, bawat piraso ng aking puso sa mga taludtod na iyon. Ang aking kamay ay nanginginig, ngunit ang aking puso ay puno ng pag-asa. Nang matapos ko na ang liham, ibinuhos ko ang lahat ng aking pag-ibig dito. Kinabukasan, nagpunta ako sa parke kung saan kami madalas na nagkikita. Inabot ko sa kanya ang liham na naglalaman ng aking pag-amin. Ngumiti siya at tinanggap ito ng may pagtataka. "Ano ito?" tanong niya. "Pakiusap, basahin mo," sagot ko, puno ng kaba. Habang binabasa niya ang liham, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang oras ay tila ba tumigil. Ang mundo ay nagiging tahimik sa bawat sandali. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang kasagutan. Isang kasagutan na magtatakda ng bagong simula sa aming kwento. Ngunit sa kanyang pag-angat ng mukha upang tumingin sa akin, mayroong isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa kanyang mga mata, may luha na dumadaloy. Ngunit hindi ito luha ng ligaya. "May kailangan kang malaman," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Ang kanyang mga salita ay tila ba isang misteryo na bumalot sa aking isip. Ano ang nais niyang sabihin? Ano ang lihim na bumabalot sa aming kwento? At sa sandaling iyon, sa ilalim ng lilim ng malaking puno, nalaman ko ang isang lihim na hindi ko inaasahan. Ang kanyang pag-amin ay nagbigay daan sa isang bagong kabanata na puno ng pagsubok at pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ito'y simula pa lamang ng mas masalimuot na paglalakbay.